Alam mo ba kung gaano kakabobo ang kailangan para maniwalang ito ay karapatang pantao at hindi seryosong sakit sa pag-iisip? Opinion. At ang opinion mo ay sobrang pangit. Sa tingin ko, sobrang pangit mo. Seryoso ka ba na sinasabi mong naniniwala ang transgender movement na tingnan ko ito at isipin na isa itong babae? Nababaliw na kayong lahat. May grupo ng mga passing na pick me trans na nasa comments ko ngayon at sinasabing pinapalala ko ang lipunan dahil sa pagiging totoo at pagbabahagi ko ng karanasan. Hayaan niyong sabihin ko, pribilehiyo niyo ang pagiging passing. Hindi lahat sa amin gustong mamuhay ayon sa mga inaasahan ng lipunan, gender norms at beauty standards. Higit pa sa itsura, ang tunay na kagandahan. Oo nga. Tama ka naman, pero may maliit lang na problema. Sa tingin ko, wala ka ni isa doon. Wala. Wala kang kagandahan sa labas at sa kasamaang palad, wala rin sa loob. Tungkol sa opinyon, pangit talaga ang opinyon mo. May grupo ako mga passing na pick me trans. Napanood ko yung video ni J.K. Rowling kung saan sinabi niyang may lalaking iniisip na babae siya. Dahil dito, kapag tumutol ka, agad kang tatawaging transphobic. Na yon, gusto niyang maging babae, kaya pwede na siyang pumasok sa mga lugar ng babae. Palagi siyang binabatikos dahil sa mga komento niya sa transgender issues. Noon, sigurado akong kakaiba at parang baliw lang ang ganitong video. Hanggang sa mas pinag-aralan ko pa ito sa internet at nadiskubre ko na, nako! Hindi lang pala siya ang gumagawa nito. Kailan ba tayo na manipula para maniwala na ito ay karapatang dapat ipaglaban sa kapinsalaan ng mga kababaihan? Hindi ito seryosong issue sa mental health. Aray, mga mata ko. And mga mata ko. Kawawa naman ang mga mata ko. Ano ba to? Nakabihis siya na parang baboy? O siya, hindi ko na alam. Sobrang lala nito. Sobrang lala ng video na to. Ngayon, ipapakita ko sa iyo yung mga matitindi at nakakailang na bagay. Ang panganib dito ay hindi yung mga taong ito sana makita ng lahat na may mali sa kanila. Oo, tatawagin na lang kita kung anong gusto mo dahil natatakot ako saktan mo ako. May mga tao talagang naniniwala na lehitimo ang kilusan nila hanggang sa puntong naniniwala silang dapat itong ibenta sa mga bata. Oo, ibinibenta talaga ito sa mga bata. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pakinggan mo. Mukha ba akong lalaki? Ooh. May sasabihin ako sa iyo ngayon. Magugulat ka talaga. Sa totoo lang, para malaki ka magsalita. At hindi ka maniniwala sa akin. Hindi naman ako mukhang lalaki. Ibig ko sabihin, bilang isang babae, meron akong balita para sa'yo. Hindi mo ko makikita. Nakakakita ka ng isang trans na tao. Panjinon ko. May mga katangian ako na magpapabatid sa iba tungkol doon. Sa tingin ko, maaring itinalaga silang lalaki sa kapanganakan. Iba yun sa mukhang lalaki. Yung buong konsepto ng assigned male ay nakakabaliw para sa akin. Ikaw ang nagtalaga sa sarili mo bilang lalaki. Ikaw ang ipinanganak. Ikaw ang ipinanganak bilang lalaki. Ikaw ang nagtatalaga. Hindi ito itinatalaga sa'yo ng iba. Ikaw ang nagtatalaga. Ang biolohiya mo ang nagtalaga sa'yo bilang lalaki. At kapag ikaw ay itinuring na lalaki ka na palagi. Kahit gaano mo papinsalain ang sarili mo, nakakalungkot lang, lalaki ka pa rin palagi. Isang karaniwang lalaki, isang normal na lalaki, isang malusog na lalaki, isang may malusog na pag-iisip na lalaki. Hindi. Talagang hindi. Hindi sa kahit anong pagkakataon. Maaring isa kang napakababaeng lalaki, maaring isa kang lalaking gustong-gustong maging babae, pero hindi ka talaga babae. Kahit magbigay ka ng kung ano-anong walang kwentang paliwanag para kumbinsihin ako na iba ang nakikita ko dahil ako raw ay rasista. Hindi. Ang nakikita ko ay isang lalaking nakabihis babae. Yun ang nakikita ko. At yun din ang nakikita ng lahat dahil yun talaga ang nakikita namin. Literal na totoo yan. Parang nakalimutan mo na ang itsura ng lalaki. Hindi. Hindi naman. O hindi mo nakikita ang taong ipinakikilala sa iyo. Ang nakikita mo lang ay ang grupong kinabibilangan ko. Hindi. Kita-kita at rinig na rinig kita, kuya. Nakikita kita. Nakikita at naririnig kita. At alam kong hindi ka babae, pero ganito kasi yon. Pag-uusapan pa natin mamaya ang tungkol sa mga bata dahil nakakabahala na rin na naniniwala na talaga sila dito na kailangan nilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Wala raw silang sapat na karapatan. Wala raw silang sapat na karapatan. Karamihan sa kanila, hindi nga nila alam kung ano mga karapatan ang tinutukoy mo. Ang hindi malusog na pag-iisip na ginawang karapatang pantao ay nagpapakita ng kakulangan sa karapatang pantao. Pero ibang usapan na yan. Sa tingin ko, hindi nila kayang sumabay. Kaya ikaw ba ay isang
trans na babae? Oo. Sige, ano sa tingin mo ang mga karapatang nawawala sa'yo bilang isang trans na tao? Pakiulit? Ano sa tingin mo ang mga karapatang nawawala sa'yo bilang isang trans na tao? Pakiramdam ko nabubuhay pa rin tayo sa isang mundo na, alam mo yon, papunta na tayo doon, pero pakiramdam ko marami pa ring bagay na pwede nating gawin para hulaan ko. Hulaan ko, wala silang alam kasi hindi sila maayos. Siyempre, napantay tayo sa lahat. Tulad ng ano? Kailangan natin tiyakin na, alam mo yon, mahal ng bawat isa ang isa't isa kung sino talaga sila. Tama. At saka, kung may nangangailangan ng tulong, natutulungan sila. Kung mahal mo ang isang tao, inaalagaan mo sila at hindi pinapayagan ang kakaibang gawain, gaya ng magsalita na parang babae kung hindi naman sila babae. Ngayon, minsan parang hindi na tayo tinuturing na tao. At anong mga karapatan ang tingin mong nawawala sa'yo ngayon? Halimbawa, anong isang karapatan na pakiramdam mo ay nangangganib na mawala sa'yo? Ako. Hindi ako sigurado. Para sa akin, parang pagiging tanggap lang sa mas malaking komunidad. Tutulungan niya tayo. Sinasabi ng transgender na babae na ipinaglalaban niya ang mga karapatan, pero di niya masabi kung ano ang mga karapatan yon. Siyempre Na kaya medyo mo. interesante. Tingnan natin kung anong sinasabi ng mga komento. Kasi sa tingin ko, kailangan natin malaman kung anong iniisip ng karaniwang tao tungkol dito. Kaya kung titingnan natin ang pinakaunang komento, bilang babae, na-offend talaga ako na may 28,000 likes. Kaya, Oo, kasi nakaka-offend talaga. Yung katotohanan na handa silang ipilit ang ganitong bagay, na parang wala silang mga karapatan at kung ano-ano pa, at ninanakaw nila ang mga karapatan ng mga babae habang isinasama sila sa sports at iba pa. Problema na yung sa sarili nito. Ibig kong sabihin, tingnan mo, totoong naniniwala sila na nawawalan sila ng mga karapatang pantao kahit na binigyan na sila ng sobrang daming karapatan na higit pa sa nararapat para sa kanila. Anong mga karapatan sa tingin mo mga trans? Na tao ang nawawalan. Dapat magkaroon ng parehong karapatan ang mga trans gaya ng iba. Ibig ko sabihin nakapantataka sa panahon ngayon na may mga tao pa rin nadidiscriminate dahil lang hindi sila itinuturing na normal. Hindi ganoon. Lahat ng ito ay halatang may problema sa pag-iisip. Bakit kailangang isuko ng mga babaeng normal at malusog na ayaw mapalibutan ng mga nakakakilabot na lalaking nag-iisip na babae sila ang kanilang mga karapatan? Bakit kailangan nilang isuko ang kanilang karapatan? Ganun lang kasimple. Parang sinasabi mo na dapat may karapatan ang isang pedophile dahil sa kung sino ang pwede mong mahalin, kung sino ang minamahal mo. Hindi. Kailangan mong protektahan ang bata. At kapag may isang tao na hindi maayos ang pag-iisip, kadalasan inilalagay sila sa institusyon para maprotektahan ang iba mula sa mga tao may problema sa pag-iisip, tama? Para maprotektahan ang lipunan. Nagiging kaduda-duda kapag ang isang tao ay isinusulong ang mga karapatang direktang nakapipinsala sa isang grupo ng tao. Hindi ito tungkol sa kung gusto nating alagaan ang mga trans na tao o hindi. Tungkol ito sa pag-unawa na may kapalit ang kanilang mga kalapatan at ang kabayarang iyon ay ang mga normal na tao. Nakakakilabot ito at mali. Kung di ka naniniwala, panoorin mo ang video na ito. Ito ay drag, hindi ka pareho ng trans, pero lalaki itong nagdamit, babae. Nagpe-perform para sa mga maliliit na bata. Maliliit na bata. Mali iyon at nakakakilabot at nakakailang. Sa tingin ko, lahat kayo ay sasang-ayon. Nakakailang din ito. Bahala ka. Kaya sino ang may alam sa mangyayari? Sige, simulan na natin. Handa ka na ba? Sige. Makikita ng kahit sinong matinong tao na may mali sa adultong lalaki na nakadamit pambabae at nagro-roller skate sa harap ng mga bata. Sige. Kaya parang may grooming na nangyayari, parang hindi ito nararapat. Isa itong bagay na ang magulang na tunay na nagmamalasakit sa kanilang anak ay gugustuhing ilayo ng malayo ang kanilang anak mula rito. Likas lang yan, ganyan talaga ang ating kalikasan, ganyan ang ating pagkaunawa. Tao. Alam nating may issue sa kalusugan ng pag-iisip at ito ay isang kwento lang. Sige. Siya, inilalarawan ng lalaking ito ang sarili niya bilang isang trans na babae na naghahanap ng kasiyahan. At pinatay niya ang kanyang nanay. Sige. Pero walang nababalita sa pagiging trans niya dahil ayaw nilang sabihing racist sila. Nakakabaliw isipin na ilang taon lang ang lumipas. Ang NBC, na kilalang woke at medyo baliw, ay dati ring tutol sa transgenderism dahil tingin nila ito ay problema at sakit ng ulo. Tama iyon. At lahat sila ay mga babae. Hindi ko naman papanoorin ang buong video na ito. Pero kung iisipin mo, noon, komportable silang sabihin ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi natin na pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bata. At gusto ko talagang pag-usapan ang tungkol sa mga bata dahil ngayon, sa isang paaralan sa Minnesota, iniisip nilang gumamit ng mga trans na manika para turuan ang mga bata tungkol sa kung paano maging transgender. At para sa akin, doon talaga ako nagkakaroon ng hangganan. Kung gusto mong tingnan ang mga matatandang tao na malinaw namang hindi maayos ang pag-iisip at pilitin ang sarili mong maniwala na maayos sila at kailangan mong maging mabait sa bawat tao, sige, nasa iyo na
yan, sige lang, gawin mo. At pwede mo akong tawading masamang tao kung gusto mo. Pero kung iniisip mong dapat ganyan ang itsura ng anak mo habang lumalaki sila, may mali na talaga sa. Kung iniisip mong normal lang sa paaralan, komunidad o lipunan ang ganitong ugali dahil sa kakaibang ideolohiya, talagang nababaliw ka na. May mga ari na pwedeng tanggalin at palitan. Diyos ko, Ayon sa isang therapist mula University of Minnesota Medical, inabot sila ng mahigit dekada sa pag-develop ng mga manika para makatulong sa mga bata, sabi sa New York Post. Matutunan ang iba't ibang opsyon kung sino sila pwedeng maging. nakakadire at nakakagulat. Bakit gugustuhin ng matinong magulang na guluhin ng anak tungkol sa kasarian? Kung may isang taong nalilito, iba na yon. Pero bakit turuan pa ang bata mula 4 na taon? Ang masasabi ko lang ay masama ang kilusang ito. At para sa lahat ng nasa loob nito na naghihirap, labis akong naaawa sa kanila. Taos puso akong nakakaramdam ng matinding simpatya para sa kanila. Ang pilit na pagtutulak nito sa kabataan, ordinaryong tao, kababaihan, at sa lipunan na parang normal lang, masama at mali ito. Kailangan itong tuligsain. Salamat sa inyong atensyon.